Attorney, ang sabi po ng ilang mga miyembro ng Kamara na may chance pa po ang Vice Presidente to appear sa budget hearing po on plenary ng tanggapan niya ngayong pong linggong ito para po kahit papaano ay magkaroon din po naman ng pagkakataon ang inyo pong sponsor doon, si Congressman Adjong, na maipresenta na maayos po ang budget at yung pong mga hinihingi ng Vice Presidente ay maibigay kung sakasakali. Meron na ho bang balita kung pupunta ba si VP Sara dito sa plenary session sa kanyang budget? Ako po, manin po, Manong Ted, pero sa ngayon wala pa po tayong mabibigay na confirmation kung anong mangyayari sa plenary. Nung huli ko pong tinanong sa opisina, hindi pa rin naman po nakatanggap ng formal invite, although I think meron ang naging pahayag na September 23 ito magaganap. Antabayanan na lang po natin, sa ngayon po kasi hindi talaga ako makapagbigay ng confirmation pa. Okay. Pero sa amin po naging panayam kay Congressman Adjong itong just recently, hindi na itago yung kanyang pagkadismaya, attorney, sa Vice Presidente dahil matapos po yung unang pagkaka-defer sa kanyang budget, hindi man lang daw ho nakakuha ng tawag o pakikipagpulong ang Vice Presidente sa kanya bilang ano din po, no, bilang sponsor ng kanilang budget. Ano pong reaksyon niyo doon? Opo, well, yung ano naman po, pagdating naman po sa budget ng OBP, as we all know, nagsabi naman ang ating Vice Presidente, kahit nung una palang hearing and even dun sa lumabas na interview niya kamakailan, na talagang she will leave it up to the pleasure of Congress na po pagdating sa approval or disapproval ng kanyang budget. But aside from that, pagdating naman po sa ating mga budget proposal for 2025, nakapag-submit naman po ang OBP ng mga dokumento, no, that really specifies kung ano yung mga nilalaman ng kanyang budget proposal. Siguro sa ngayon yan ang pungunahang reaksyon natin sa bagay niya. Okay, so doon po sa katanungan ko, doon sa kumbaga po, por respeto doon sa sponsor ng budget nung pong opisina na kanya pong kumbaga tinutulungan, wala daw po talagang ugnayan ng tanggapan ng Vice Presidente. Meron ho ba masasabi kayo? As of the moment po, ang alam ko, wala pa nga po talaga. Although, I don't know if in the coming days magkakaroon ng pagsulat sa ating budget sponsor. Sa ngayon po, ay hindi ko pa po talaga masasabi, Manong Ted. Opo, sige po. Ito po si Chacha po sa ilang katanungan. Yes po, Attorney Michael, nitong nakaraang hearing, good morning po, Attorney, thank you for being on the show. Nitong nakaraang hearing, hindi po ba sinabihan po ang ilang kawani ng Office of the Vice President para po pumunta doon sa nakaraang pagdinig, para maging representative po ng Vice Presidente? Wala bang naging ganong command ang VP Sara po sa inyo? Sa alam ko po, wala na pong naging ganong any instruction. Ngayon puntahan po natin ito pong notice of disallowance na nakuha ninyo mula sa COA. Binibigyan po kayo ng 6 na buwan para sagutin ito. Handa na po ba yung magiging sagot natin dito or on process po yung paggawa ninyo ng kasagutan dito? Opo, so just to clarify, no, itong kasi may dalawang klase ng audit na naganap sa Office of the Vice President. Number 1, yung ating tinatawag na regular audit. Doon naman yan sa operations ng opisina, and then itong sa confidential funds, which is the subject of itong notice of disallowance. And yes, we confirm na meron tayong 6 months para po mag-submit ng ating apila or appeal dyan sa notice of disallowance. And currently naman po, we are preparing already the necessary supporting documents para po ma-attach natin doon sa appeal natin. And we are definitely looking to file the appeal within that 6-month period. Bukod po dito sa 12.3 billion na notice of disallowance sa Office of the Vice President, meron din pong issue na pinalutang itong mga kongresista natin itong nagdaang hearing. Tungkol naman po dito sa worth 65 million worth po ng mga welfare goods dyan pa rin po sa Office of the Vice President. Inilabas po nitong si Representative Jinky Luistro na may mga ilang parang hindi natin masabi agad na irregularity, pero merong mga sabihin na natin na halimbawa po itong pilot testing sa Pansarap Bonds in Davao City at maging sa Maguindanao. 992 million pesos po ang ginastos dyan. Meron din daw po for rice distribution na umabot naman ng 600 million pesos at iba pa na mga nabanggit niya. Meron po ba tayong explanation tungkol dito? Opo, thank you, Ma'am DJ. Unahin ko lang po, yung 12.3 billion na nabanggit nyo, I don't think sa OBP po yan. Yes, sir. Baka po yan yung lumabas na balita tungkol sa DepEd. Siguro po I'll take this opportunity maybe to clarify that also since galing po akong DepEd, although of course I cannot speak for DepEd now. No? But just on the 12.3 billion notice of disallowance, siguro maganda rin pong i-clarify sa ating mga kababayan na hindi po yan attributable to the Vice President per se, no, in totality. Why? Kasi yung 12.3 billion, nung tingnan po namin yan, it's really an accumulation of yung mga natinggang notices of disallowance that are not final, meaning they're still on appeal by the Department of Education. Mula pa, perhaps I think as far back as 2010. So
So kumbaga yan lang po yung naging aggregate number or figure ng mga notices of disallowance. Pagdating naman po doon sa termino ng ating Vice President, yung karamihan po ng ating disallowances ay really at the regional level. Kasi po, may iba po ang auditors ng central office sa DepEd. Iba rin po ang auditors sa ating mga regional offices, division offices. Pagdating po sa central office, in fact, noong 2023, wala po tayong natanggap na any notice of disallowance, charge, or suspension. No? So, ang karamihan po niyan, if not in the regions, no, is really an accumulation lang ng mga pending. So, siguro magandang ma-emphasize na pending, hindi sa ayaw bayaran or hindi sa ayaw i-address yung notice of disallowance. In fact, naka-appeal po yung mga notices of disallowance ng DepEd. Pagdating naman po doon sa OVP, I think one of the things mentioned was yung nearing expiry na mga items or food items. Para po ma-explain lang natin mabilisan, meron kasing disaster relief operations ang OVP. So dito po sa disaster relief operations, kailangan po talaga mag-stock ng ilang items, no, just in case magkaroon ng calamity. However, syempre, hindi natin talaga matansya kung kailan magkakaroon ng kalamidad. So yung mga na-stock na yun yung napansin ng COA na maaring malapit na sa expiry. But we just wanted to clarify na wala naman po tayong inabutan ng expiration or na-distribute na expired na. Lahat po yan ay na-distribute natin within the period prior to those items being expired. But also, we acknowledge that there must be some strategies employed to make sure na hindi umabot na may expire siya. So right now, the OVP naman po has employed strategies para po talagang masigurado na kahit kailangan nating mag-stock, kung hindi man magkaroon ng kalamidad, magagamit pa rin natin sa ibang paraan yung mga food items na yan. And then I think there was mention of hindi po na-submit yung isang report, no, doon sa submission sa COA. Yun naman po yung tinatawag natin post-activity report. Yung post-activity report actually nasubmit siya pero na-attach lang siya sa liquidation report ng cash advance. So hindi doon sa ina-expect ng COA na dokumento. That is why hindi na po, nung tinlarify yan sa COA, hindi na po nag-request ang COA ng resubmission dahil na-submit naman po. So those are the things lang naman po, no, na na-address na po ng OVP at the COA level. COA level. Ito po mga in-explain nyo sa amin ngayon. Attorney Michael Poa, meron pa po bang kumbaga gagawa pa ba ng iba pang kaparaanan ang Vice Presidente para ma-explain po one by one ito po mga ibinabatong issue sa kanya? Kasi just last week naglabas po siya rin ng interview, pero hindi namin narinig yung mga kasagutan dito sa mga binabanggit na notice of disallowance ka po ng COA. Opo. Ma'am DJ, as to kung maglalabas ang explanation one by one ang ating Vice Presidente mismo, hindi ko pa po talaga masasabi sa ngayon. Pero pagdating naman po sa COA, I think we have to also inform para po malaman din ating mga kababayan na actually pagdating po sa regular audit ng COA, no, yung yearly na ginagawa ng COA sa operations ng OVP, ay wala naman pong naging notices of disallowance, suspension, or anything similar to that. In fact, for the 2 years that the Vice President has occupied the office, unmodified or unqualified yung opinion ng COA. No? Ibig sabihin po niyan ay fairly presented po ang kanilang and reliable ang kanilang financial statements. So wala pong maaring masabi na maling paggastos doon sa naganap, ayon doon sa naganap na regular audit po. Sa second part ng kanya pong panayam na mayroong po lamang 2 tao na siyang may control umano sa pambansang budget at naglalaan nga ng dagdag na pondo from NEP to GAA para po sa classroom. Ito ho ba'y nangangahulugan din ng pagtanggap niya sa katotohanan na yung 2 yun ay nataon din leader naman ng Kamara de Representante na siya may hawak ng power of the purse? Well, Manong Ted, dun naman sa nabanggit sa interview, yan po ang paningin ng ating Vice Presidente batay sa kanyang experience. Ako po, kung siguro pauminim na rin po, I would rather not comment on that po dahil it would be inappropriate for me to comment on something regarding, of course, our congressman out of due respect also. Opo, salamat po. And then, Attorney Michael, meron